Okay, so what's up? So ngayon, meron kaming activity, assignment pala, na gagawa kami ng personal website. So, try ko mag-add ng mga video ng HTML, CSS, HTML, CSS Bootstrap dun sa Web Dev Essentials. Di ko alam kung magja-JavaScript pa ako. So, getting started with HTML. So, HTML, lagi ako dito sa Double Tree Schools, nagtititingin. Hindi ko sa ulo yung code, yung mga tags talaga. So, nagre-refer pa rin ako sa mga to. Pero yung mga basic, yung kuwari mga paragraph headings, yun, medyo, kasi pilang naman yung tag dun eh. Tsaka H1, H3, yun, medyo sa ulo ko na. Sa paggagawa kasi ng website, ang ang mahirap dun eh yung content mo mismo. So, bago ka mag-code ng website mo, kailangan may ilalagay ka na. Okay? Kasi madali na yung mag-code. Ang mahirap ay yung kung ano ilalagay mo. So, kailangan ay may pang-content ka na. Kasi mahirap mag-code ng habang nagko-code ka, isipin mo yung ilalagay mo. So, mas lalong mahirap. So, kailangan may layout ka na rin. Kuwari yan, kung ganito yung itsura ng website mo. Ayan, okay, may ganito. O, i-code mo na lang to. Lalagyan mo na lang ng ito, button, kung may button. Ayan. May button din naman dito siguro. Button. Ba't nga walang button dito sa walang button sa HTML. Bakit? Siguro ay sa CSS pa yata yan. Wala akong nakikitang button dito. So, dito na kayo magbasa ng HTML. Ang malaga kasi pag nag-website alam mo yung gagawin mo, yung mga ilalagay mo. So, kailangan mo nga ng content. So, pag kailangan mo ng button, so, search mo na lang dito kung paano mag-button sa HTML. Kung paano maglagay ng mga image. Ayan. So, kailangan nyo lang text editor. Pwede sa Notepad, pero pangit sa Notepad. So, try nyo mag-Sublime Text or VS Code. Yan, maalin. Pero sa VS Code ako nag-code. Maalin pala dito. So, try kong maggawa ng folder dito sa desktop. Okay, so, try ko. So, new folder. So, HTML. Try natin. Tapos, i-open natin yung folder. So, add folder to project. Desktop. So, HTML. Dito tayo magagawa ng mga HTML. So, new file. Save natin siya as index.html. Ayan. Ang tagal. Index.html. Hindi siya nalabas doon. Pero nandito na siya. Index.html. Ayan. Okay, wala pa siyang laman. Pwede ka na dito mag hello world. Pwede na agad. So, lalabas naman kaagad yan. Hello world. Pero yun sa HTML tags kasi na, syempre, kung palalakihin mo siya. So, h1, hello world. Yan. So, paano ba dito? HTML tab. Okay. So, pag nag-HTML tab ka, lalabas na yung ganto. Doc type. Hindi ko nga to sa ulo eh. Kung i-mamano-mano ko to. Tapos, basta HTML, tapos tab agad, lalabas na to. So, sa title, hello world. Tapos, dito nyo nilalagay yung mismong code nyo. Basta kung anong ilalagay nyo sa yung pinakaunang lalabas sa screen, yung pinakataas, yun yung una nyo i-code. So, wari ay, ito wala tong laman. So, wari ay P, Owen. Sa bagay, naman yan. Patrick. Mga black elements tayo yan. Nauna syempre yung una nyo kinocode. So, refer na lang tayo dito. Malaga nandito yung medyo nabasa nyo na to. Kasi hindi ko naman to may isa-isa eh. Mas madaling basahin nyo na lang siya kaysa mag-explain. Kasi copy lang din naman ako ng mga code eh. So, editors, basic. So,
headings, paragraphs. So pag headings, syempre yung medyo malaki hanggang H6 siya eh. So pag H6 yung maliit-liit. Tapos pag paragraph naman, pag maglalagay kayo ng paragraph, di letter P. Links naman ay para nagkakaroon ka ng link dito. Pwede mo siyang link. So cancel. Ayan, this is a link. Ayan, papunta dito. Kasi nilalagay mo dito. Kung wari, meron tayo ditong isa pang, ito yung ginagamit mo din eh, pag nagli-link ka ng papunta sa ibang page. So, try natin siya. So, rename na, new file ulit. Tapos, link.html. Ayan. Ito, HTML, link, h1, this is another link. Like, kuwari, about page. This is about page. So, rename lang natin to ng about page. Kuwari, yun yung about page mo. And, pupunta ka dito sa about.html. Tingnan ko. Hindi ko kasi ito sa ulo eh. This is a link. Ayun, this is about page. Yan. Kala ko magkakamali pa ako doon. So, pwede din naman maglagay ka dito ng folder na kuwari content. Tapos, nandun yung about HTML. Di lalagay mo content. Tapos, about.html. So, yun yung link. Pag may mga link kayo, yan, mga ganito. Ito yung mga link lang din. So, pag in-inspect mo yung element, letter A. So, pag A ay link, hindi na lang siya L. Diba? So, images, pwede ka ding maglagay ng image, pero wala akong image ngayon. So, kuwari ay w3schools.jpg. So, kuwari ay may nag-exist ditong picture. Di ilalagay nyo na lang source. Images. Madalas nilalagay mo siya dito sa images folder. So, images, w3school. Yan. Sa alt naman, ibig sabihin, pag hindi nag-load to, ito yung lalabas, w3schools.com. Tapos, with height. So, elements, ano pa ba to? Yan, h1, p, paragraph. Sa body ka laging naglalagay ng content. Okay. So, hindi dito sa HTML. Hindi dito sa head. Ano pa ba dito? Never skip at end tag. Okay. Pag nag-p ka, p-tag, yun. P-tab, yun. Pag maglalagay ka. Hindi mo na, pag sa notepad kasi walang tab eh, parang magaganto ka. P, tapos P, yung ganun. So, pag sa Sublime Text or sa VS Code, so automatic na i-complete niya na yung tag mo. So, basta may content na kayo, madali na siya mag-code. Kasi, i-type mo na lang kung ano yung mismong content mo. Kung meron kang heading, yung mas malaki-laking font, di gumamit ka ng heading or, yan, tingnan natin sa styles mamaya. So, attributes. Okay. Nawala ng internet pala. Ay, nako. So, sige, headings, attributes. Ay, okay. So, pag attributes naman ay mga source lang. So, walang internet ngayon. Styles, formatting, quotation, comments. Sige, sa styles. Try natin dito. P, Owen, this is a red. This is a red. This is red. This is a red eh. Tapos blue, yellow. Wala na internet. Ano ba yan? Kung kailan nagbibideo ako. Ay, baka may nagda-download sa inyo ah. At ako yung nagbibideo na wala na internet. Okay. So, sa styles, wala. So, sa styles, parang sa CSS na siya eh. So, ito naman ay HTML lang. So, pag naglalagay ka ng style, pwede mong ilagay tatlong ways para maglagay ng style. So, pwedeng inline. So, style. So, kuwari, background color equals to red. Background color is equals to red. Ayan. Ganyan. And may iba't iba pang kulay eh. Mas magandang, pwede siyang yung ganito na tawag doon yung
Ang tawag nga dito, basta yung hexadecimal na color. Ano, yan, pwedeng ganyan. Pwede ka rin dito maglagay ng ano, sa head ba yun? So, style tag. So, pwede ka dito maglagay ng, kuwari ay, pag maglalagay ka dito, kailangan mo nung, alam mo yung CSS selectors. Kung kuwari ay, ito ay ID, blue. So, ilalagay mo siya blue. Tapos ay background color, blue. Yan. Ayan, ganyan. And pwede naman sa ibang file. So, kuwari ay meron tayo ditong folder na, ay cancel. Folder na styles. Then sa loob ng styles ay meron tayong styles main.css. So, pag CSS na file, .css yung huli. Okay. So, ililink lang natin yung styles natin. Kung ay wala na to. Okay. So, ID is equals to yellow. So, link lang natin dito yung ating, ito yung external na way para maglagay ng CSS. So, inline, internal, tsaka external. So, length text. Itong href ay kung nasan siya. So, styles, tapos main.css. So, ID yellow. So, lagay mo lang dito. Yellow. Pag ID, ganito. Naka-hashtag siya. So, sa CSS na lang. Pasadahan lang natin to ng CSS. So, background. Pwedeng text color ba yun? Text color. Ay, hindi. Pag color lang, ayan, oh. Ibig sabihin ay yung mismong color ng text. Ayan. Di nga siya masyadong kita. Pero ito yun, oh. Yellow siya. So, HTML attributes. Mga source lang to. Href, source, alt. Okay. So, basahin nyo na lang siya. Paragraphs, alam nyo na yun. Styles, formatting. Pwede mo siyang bold, italic, subscript, and superscript. So, nandito siya. So, pag strong, pwede mo strong. Strong. Medyo bold lang siya. Tapos, marami pa sa sa CSS. Sa CSS na video na lang yung quotations, black quote, Q, address. So, tingnan nyo na lang siya. Pero, hindi ko ito masyadong ginagamit. Comments, para hindi siya mag-render dun sa sa page natin. So, drag nyo lang tapos control question mark. Ayan. So, hindi siya dyan. Okay. Salisin ko lang yung bookmark ko. Colors, ayan. Pili na lang kayo dito ng mga gandang kulay. RGB hex. Yun pala yung Pwedeng RGB. Yan, ganyan yung format niya eh. Pwede yung ginamit ko, red, yung mismong red. Pwede din yung hexadecimals. Mas maganda pag hexadecimals kasi control nyo yung kulay, oh. CSS, ayun, sinasabi ko na. So, sa CSS kasi, so inline external internal external. Sa HTML, yun lang yung mga text na nilalagay mo. So, sa CSS, yun yung mismong pag-i-style mo. So, kung wari, meron ako ditong sample na website ko. So, open ko lang siya. Okay, falgulan. Tingnan ko nga siya. Ito ng live server. Go live. Open with live server. Okay. Medyo matagal siya. Pero sige. Hintayin ko lang. Internal CSS. So, pag internal, yung ginawa ko nga dito. So, nag-define ka ng style na tag. Tapos, nandun yung mismo mga styles mo. External yung nililink. Yung nagawa ka ng separate na CSS file. Tapos, tumatagal yata. Open with live server.
ba yan? Go live. 5550. 5500. Localhost. Ayan. So, ganito siya pag may CSS. Meron siyang mga meron siyang mga ganito. Padding, tsaka may mga kulay. Ganito itsura niya pag walang CSS. Paano ba ang CSS ko dito? Link. Ayan, try ko dito. Alisin yung link. Tsaka konting script dito. Alisin ko din. So, pure HTML to dapat. Ay, okay. May pang-load ako dito eh. Wait. Loader. Ano ba yan? Ayan, ganito lang yung pag HTML. Ayan. Wala siyang ka-style. So, syempre, pag may HTML, may mga padding na siya, may mga margin. Yan. Medyo malaki pa nga yan. So, ito yung sample code niya eh. SCSS pa lang ginamit ko dito. Yan, CSS. Ano ba yung index ko? Ayan. Kaunti lang din pala. Ayan, UL list section. So, nasa na tayo? Links. Okay, napakita ko na to kanina. Links, colors, bookmarks. Sige. Images, paglalagay ng images. So, basta ilagay nyo lang image. Lalagay ng image dito. Image. Ayan. Tapos, saan nakalagay na folder. Tapos, background images. Pwede. Search na lang sa internet kung ano yung mismong Ang pinakamahalaga kasi sa paggagawa website, alam mo na yung itsura. Para search mo na lang. HTML, background image. HTML, buttons. Ganun. Tables. Yan. Kung gusto nyo gumawa ng ganito. Pangit pa nga to. Pero may CSS na yata to. Yan. Kung ara ito. Tingnan natin tong table na to. So, copy lang. Ayan. Pangit niya. So, list. Ayan. Kung meron kayong ganito itsura. So, unordered list, tsaka ordered list. UL lang naman siya. UL, tsaka LI. Yan, ganito yun. Yan, ganyan itsura niya. Kung sa website nyo, kung gagamit kayo ganito, edi define nyo na lang siyang ganyan. Black and inline. Ayun. Kasi lahat ng tags dito, hindi pala lahat. Kumbaga, parang imagine nyo siya na parang mga box. So, kung yan, Owen. Ayan. Isang line niya yan, diba? So, pag nilagyan natin yan ng style, background color. So, red, for example. So, isang line yan. And then, pag nag-code ka ulit, ang sunod na yan ay sasunod na. Hindi siya susunod dito. Kasi siya ay sa block element siya eh. Pag inline, ibig sabihin, kuwari ay span. Inline element to eh. Ibig sabihin, itong pangalawa na to, tatabi siya dito. Ay, hindi pala. Kasi block element to eh. So, pag pareho tong span, magkatabi yan. Lagyan natin Patrick. Tsaka ito yung blue. Pag aray hindi nagkatabi, nako pahiya. Ayan. Nako pahiya. Ayan. So, pag inline, ganyan siya. Hindi siya nagano ng space. Pero pag block, buong across siya eh. Across. So, yun yung block and inline elements. Div, madalas to. Itong div element. Madalas ginagamit to. Parang, kung hindi, parang nag-define ka lang ng block element. Yun, div. Division, parang ganun. So, classes, okay. So, nagka-class attribute ka. Yung parang ginawa ko kanina. Class, pare class, ganun. Class name. Tapos yung name na to, magagamit mo siya sa paglalagay ng styles. Pwede rin sa JavaScript.
Ayan. Mare-refer mo yung itong tag na to sa class name. So, kuwari ay class name. Pag ID, syempre, unique siya, unique. Pero pag class, parang kailangan marami siya. So, try natin siya. Kuwari ay lahat ng may class na name, lagyan mo siya ng background color na blue. Parang ganyan. Or kuwari ay maiba naman. So, font size na 25 pixels. Yan. Ayan, 25 pixels yan 35. Ayan. Kasi may pareho silang name. Pero pag sinabi mo ditong ito ay ID na first. Okay ba yan? Kasi wala siya sa class na to eh. So, para ma-pick up mo to, hashtag first. Yan, ganyan mag-pick up ng ID eh. So, lagyan natin font size na medyo mas malaki, 45. Ayan. ID, yun na yun. iframes, kung kailangan yung ganito, yung itsura sa website nyo. Ayan, parang merong website sa loob ng website. iframe, JavaScript. So, sa JavaScript, siya lang yung nag-handle ng mga button. Yan. Madalas ginagamit sa pag-handle ng mga button. Mga events. File paths. Okay. So, kumari ay so, pag picture.jpg, so, parang ka-level lang ng page mo. Pag gantong format, ibig sabihin ay yung image ay nandun sa images na folder. Pag ganto ay root of the current web is located one level up. Ito yan paano ba pag root? Pag ganito yata ay yung mismong nasan yung yung index.html mo. Tapos pag ganito parang one level up. Kuwari ay nandito sa labas pa. Ganun. So try nyo na lang din siya. Head, yan. Nandito yung mga title, styles, link meta. So, itong link naman ay pagli-link lang ng styles. So, layout. Ayan. Madalas ginagamit to. Hindi, madalas ganito yung layout. Hindi, kung gusto mag-layout. So, ito yung header, aside, content, footer. Section pala. Section, article. Parang semantic siya. So, ito yung pang navigation yung nav. Pero, same lang din naman siya. Pwede mong magamit yung header. Kumbaga parang readability lang. Para, kumbaga pag may nagbasa ng code mo, ay itong code na to header to, ay ito navigation, ay ito section, article, aside, footer. So, footer ito yung nasa pailalim Article and section. Wala lang to, semantics lang to. Pwedeng hindi mo siya i-define, ganun din naman itsura. Para lang mas maganda siyang basahin ng Okay, may lamok. Buhay pa pala yun. So, responsive, syempre, kailangan responsive siya sa iba't ibang devices. So, naglalagay ka lang nitong meta sa dito, sa head. Yan, meta. Yan, pag walang meta, ganito yung tsura niya. Pag meron, ganito. Okay. So, try natin siyang i-open sa tablet. Ganito, itsura niya. Pero pag wala natin. Oo nga, pangit nga naman. Phone view to iPhone 5 SE. Computer code. Okay. So, try nyo na lang yun. Yan naman ang pinaka-basic So, pwede ka din mag-forms. Yan. Copy na lang to. Kinakopy na lang to. Hindi ko din sa ulo yan. Basta, pag kailangan ko ng form sa website, ganito agad. HTML forms. Tapos yan pindot na agad. Tapos yan. Bootstrap ang gamit ko Bootstrap forms. Kasi pag may Bootstrap, meron siyang magaganda yung forms nila May mga design. Yan, ganyan. Diretso copy na to agad. Ganun ako mag-code. Mas madali mag-copy. Wala pang 10 seconds. Ito na yung na-copy mo. Tapos, ayun na agad. Papalitan mo na to. Kung rename,
mas mabilis kaysa i-code mo. So in programming coding is in program in program wala, wag na nga. In programming, copying is everything. Yan. So ayan, basahin nyo na lang to, forms na lang. In programming, copying is everything. Pwede. Graphics, yun ang naman ang pinaka pinaka overview ng HTML. Basta basahin mo lang siya to. Madalas lang naman paragraph lang naman ilalagay mo. Sa CSS kasi dito mo na nilalagay yung mga margin eh. Kasi sa HTML wala kang ka-margin. So yun.